Yeah. The God who calls you is faithful. Yun. Sana all, ayaw sa iyo improvements. Tataas rin sa Tagalog mo, ang Diyos ang tumawag sa iyo ay tapat. Kung matatagpuan natin po yan sa 1 Thessalonians 5:27-24, pero bago po yan, introduction, kapatid, next slide. Yan po yung last topic ni Mr. Jerome, is yung 2 Corinthians 4:8-9. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Diba? Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Sa Tagalog po, kami kabilaan ng pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulubi. Amen? Ikaw man ang bigayin, hindi ka makakawala. Wala kang magawa. Kaya kapag nabiga ka, nagpipigilan ka. Tama? Huwag kang pabiga. Pero kung minsan, talaga, hindi maiwasan. Meron mga pabiga. At bibiga sa ating matanda. Pero kung mag-alala, ang pangako ng Diyos ay hindi ka matuturo. Amen? Praise God. Next slide. Kamis na nga. Point 2 is perplexed but not in despair. Hindi ko ba ito nanukal po yung last time? Kung minsan nababaga bago hindi kami nawawala ng pag-asa. Nakakamal sa buhay, hindi tayo wala ng pag-asa. Nakaragas ka ng iwan. Minamahal, wala ka rin nawawala ng pag-asa. Naranasan kang makulong ng anak mo, hindi ka nawawala ng pag-asa. Di ba? Nakasunugan, nalilod, hindi ka nawawala ng pag-asa. Hindi tayo kasi sa ulo ng mga Israelita na nababagabag lang sa kakainin ay gusto na bumalik sa Egypt. Now, hello? Then third, persecuted and abandoned. Because the God who calls you is faithful. Inuusig kami kung hindi pinababayaan. Dahil ang Diyos ang tumawag sa iyo ay tapat. Hindi mo yan, emotional pain ba yan, mental pain ba yan, sabihin sa'yo, babayo-bayo ka ka, sabihin mo, praise the Lord, praise the Lord. Wow, perfect ka. Nawala ka na nanay, parang masakit na mata Diyos. Nakulong naman ako, parang masakit na mata Diyos. Diba? Wala ka naman tawa, parang masakit na mata Diyos. Diba? Dahil mga utang, parang masakit na mata Diyos. Yung tatay mo, di pa rin nagbabago. Masakit na mata Diyos. Diba? Mga kapatid mo, wala bilib sa'yo. Masakit na mata Diyos. Si Hannah, yun. Diba, wala kang anak. Pero buat ka yun eh. Pero dapat ang Diyos. Kaya sila sa biro, magkakaroon. Ako magkakaasawa din ako. Covid na ako. Anak namin siya. Sabi sa Isaiah 64, ang mga mabuting gawa natin ay mabuting basahan at nakulat. Pero gano'n pa man, narinig ako ng Diyos na tutulog siya sa dalangin, mga umaasa sa Kanya. Amen? Maasa po ba tayo sa Panginoon na yun? Dirigin niya yung panalangin. Kaya hindi tayo sa ating mabuti gawa, kaya sa dapat siya. So what can we do? We can trust Him that He is faithful. Amen? Magtiwala tayo agad dahil marunong siya tumupad sa kanyang pangako. Amen? He is omniscient, alam lahat, omnipotent, pangyayon sa lahat. Alam na, omnipresent, lagi nandyan. I'll be there for you. Huwag po tayong madaya sa pag-uusap ng mga chismosa dahil hindi ka niya ng kaaway. Para hindi mo lang malakaran ng pangako ng Diyos sa iyong buhay. Buti pa sa chismosa, naniwala ka. Tapos sa salita ng Diyos, hindi. Hello? Ano ka ba? Pasaway talaga dila ang mga chismosa kasi nga wala sa Diyos. Buti na lang sa mga Kristiyo dito ngayon. Amen. What do you expect na may maririnig kang maganda? Diba? Nag-i-illusion ka pa rin. Kaya nga chismosa. Only if they couldn't believe Jesus. Doon lang nila makakaya magsalita ang words of encouragement. Nakita niyo po yung mga tumayo. Diba? Kahit sa Bible study, diba? Biglang din narinig mo encouragement kasi on fire! Fire carriers! Amen? When they have been captivated by His love. Tanong si Pastora, magiging Pastora na. Kasi on fire, diba? When they have been captivated by His love and experience that He is truly good despite all hardships and persecution. Doon lang nila makakaya magdala ng apoy ng Lord. Amen? Struck down but not destroyed. Because He is the Lord, the God who calls you is faithful. Napapatumba kami, hindi lubusan na ilulog mo. Amen? Hindi ka lulog mo. Amen? Ano ba madalas nagpapatumba sa atin? Sa mga magulang, anak, syempre. Diba? Sa mga nagninegosyo, sa yes. Tama ba? Sa mga
kapangyarihan, pera, di ba? Hindi, walang kasawaan. Sa mga single, flesh. Nakakita ng awas niya. Nakakita. Di ba? Sa mga asawa, maraming issue yan. Magagati pa lang kayo ngayon. Nasa talaga, parang si David, di ba? Si David, yan ang kalinaan. Natabi ko yung last time. Nastruck daw ni Bathsheba, wag destroy. Amen! Hallelujah! Ayun. Maraming pangako sa tupad sa mga karakter sa Bible. But this morning, we will focus on King David. Next slide. Message proper. Sa buhay, maraming pangako ang tao na hindi natutupad. Ngunit ang Diyos ay may iba. Ano mang kaya niyang sinimulan, kanyang tatapusin. Ang ating kailangan na hindi nakasalalay sa ating kakayahan, kundi sa katampatan ng Diyos. Kaya kung walang magagawa, at ka naman magaganda. Kundi dahil tapat ng Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Amen? Point 1. Bilis lang po tayo para makapag-reflect pa po kayo. Amen? Point 1. Ang Diyos na tumawag. Wala. The God who calls, ang Diyos na tumawag. 1 Thessalonians 5:24. Next slide. Ayan. Hindi, ano mo na yung verse mo na taas mo. Yan, sabi niya, dapat ang Diyos, dapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. May English niya, taas pa. Yan, sabi ko na, the God, the one who calls you is faithful. 1 Thessalonians 5:24. Sabi ko nga po ni Bishop, may isang verse na maalala sa buhay, okay na. 1 Thessalonians 5:24, the one who calls you is faithful and He will do it. Amen? He calls you, sa King James Version, He who calls you is faithful, who also will do it. So the voice, for the God who calls you is faithful and He can be trusted to make it so. Amen po? Amen. Kaya po point 1, the God who calls, ang Diyos na tumawag. Point 1. The God who calls, ang Diyos na tumawag. Sige, taas pa. Taas pa. Hindi ba yan? Hindi ba yan? Taas. Taas pa. Yan. Taas pa. Sige ba? Yan. Yan. Sabi mo nila, pababa. Ayan. Sabi ko nila, there is nothing you can do to change God's plans. Yung mga nag-asawa po dito, nangako kayo sa simbahan, di ba? Minsan po nababago yung pagkakawin nyo sa tricks. Di ba? Di ba? Uy! Kasi di ba? There's nothing you can do to change God's promises to you. All you gotta do is follow because faithful is He. Ang gagawin mo lang ay sumunod. Kita mo nga! Hindi pa siya yung di ba? Kinain mo ka na yung Bible lang. She follows. Amen! There's nothing you can do to change God's promises to you. All you gotta do is to follow because faithful is He who calls you. Ito si ganun po siya kasi pastoral. Wala po ako sinabi sa kahit sa Bible verse. But she follows. Amen! Okay, hindi pastoral. Diba? Nangangalaga. Ang kaluluwa. At she is so blessed. Amen? Ang dahil yung mga pangako na doon sa buhay mo, ikaw wala ka. Dahil ba? Sige, basahin po natin sa 1 Samuel 16:1. Okay, wala akong Bible. 1 Samuel 16:1. First Samuel. Babasa ka, kuya mo. Dalawa yan, 1 Samuel 16:1 and 1 Samuel 16:12-13. Tayo, pasok ko basa sa tayo. Sabi ko doon, sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul. Okay. Sinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon, magdala ka ng langis at pumunta kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga
Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Iyang napapatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pupunta ko roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang lumalagang baka at sabihin mo maghahandog ka kay Yahweh. Ito na pala. Ayan. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta doon? Tatasa pa, verse 1. Verse 1 na. Sinabi ni Yahweh Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para sa Saul. Itinahuli na siya, binangali ng Saul. May magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Amen? Yung susunod na verse, verse Samuel 16, 12 to 13. 12 to 13 na, verse 12 to 13. Amen. Basta, sabay-sabay. At sinunduan ang anak na ito ni Jesse. Siya'y maisip na binanilo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis. At binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At niluluban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Okay, pakibalik sa verse 12. Sabi ko doon, at sinunduan ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig, binanilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh sa Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis. Amen! Purihin natin sa pagkabasa ng kasalita. Huwag mo na talaga niya kapatid. Siya ang pinili ko. Ikaw ang pinili ng Diyos. Baka ka pala, nasa po na pala mananay mo, pinili ka mo. Kaya, Diyos po ako. Kaya po, kami po ng mga bata kami, na may upang kami, nagbabayad sa mission para maitrain lang kami, mapataka sa magandang buhay, babayad para matuto kami mag-organ, mag-piano, mag-drums, para matuto lang kami. Nagbabayad. Kaya po yung mahapon na gawain para sa mga bataan, is so blessed. Nagbayad po dahil panuwal po sa masuwalay, bakit na lang, kahit na 400. Nag-pledge po tayo, nag-pledge yung mga nag-pledge yung mga pastor para posible po yung gawain. Kasi na po, alam nila na yung mga tumawag sa mga anak nyo ay papa. Amen. Kaya po yung mga anak nyo, bata po yan, ay may pagkatawag na ang Diyos sa buhay nila. Amen. Do not neglect them. Guide them instead. At dapat lang na ikaw, mga magulang, mga magulang, dahil ikaw masusundan ka ng mga nila. Amen po ba? Amen lang. Paano na nga kung yung mismo magulang ay wala bang nanais o siya na nakilalala sa Jesus sa kanya po? Salamat sa Panginoon sa mga magulang na nandito. Amen! Wala na po tatalo sa pagsasaga at pagsusulat mo. Para lang sa mabuhay ang pamilya at mga anak nyo. Pero, yun po ay para sa mga kalang buhay. Amen. Dapat po, kung nagtsatsaga at susuyap na rin tayo, ay doon na natin sila dali sa talagang nagbigay ng buhay. No other than our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Sir ko lang po, ay binabagos ka dito kami ni Mama Lon, no? Eh, yung mga anak na natin na dito, ang problema po, she failed to really believe the Lord Jesus Christ. Believe the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your house. Di ba ba? But she failed to follow or sa mamaya po sa kanya ng Diyos. So, yung mga anak ko, sinaway na dito. Ang nangyari po, nakapag-asawa, pag maaga, principal niya, kasi aga po sa kanila, fail, kami, di ba? Hindi na kalooban yung word. Masalang kita sana ng Panginoon word, pero hindi. Siyempre, hindi katupad. Amen? Kaya, magpapagawa na. Ay, hindi ko magawa na. May magandang plan ng Lord sa buhay. Amen po ba? Dito po, nagbiling ko, ipinapanalangin ng mga bata para po yung pagkakawa ng Diyos sa buhay nila ay hindi antala o maagaw ng kaaway. Amen. Bagus ay magkaroon ng tagumpara upang yung mga pangako ng Diyos sa buhay nila ay kanila makapagpahan. Amen po! Nag-pray na po tayo yung generation natin. Huwag na natin sila i-pray. Okay lang ba yun? Amen. Dahil kung hindi mo sa Diyos ilalala ang mga anak mo, ay kawawa ka.
Dahil ang gawin niya ng diablo. Amen. Tingnan niyo si Ewan at Sheksa. Kilala, diba? Bad mental health. Happens kapag walang nakakanin na salita doon sa utak ng mga bata ngayon. Amen. Roblox lang ang nakakanin. May magagawa. You can be famous and successful at everything, but without God, you are nothing. Diba? Diba? Hindi niya ibibigin ang leeg niya o magbibigti kung kailangan the Bible version. Kaya sila. Amen? Imposible po. Dahil ang salita ng Diyos ay salita ng pag-asa. Amen po. Yan ang pinakamagandang regalo na ibibigay mo sa anak mo. Nanonood po ba tayo ng Mission Impossible? Mission Impossible! Yun. Should you choose to accept your mission? Ang Diyos na tumawag eh. Tatawag yan. Diba? Ano ba ang ano? Rito nyo? Ako rito to. Yan. Should you choose to accept the mission? Kung tumawag yung agency ni Ethan, di ba? Wala ka tayo na. Yan, si Ethan. Tatanong niya, Ethan, your mission. Should you choose to accept? Your mission is pinakambay mo anak. Ilapit sa Diyos. Pinakambay mo asawa. Ilapit mo sa Diyos. Hello? Should you choose to accept your mission? Wala na kayo para tayo na mission? Should you choose to accept your mission? Amen. Buti na lang sabi ni okay. And ako natawain nyo kami mga your mission. Should you choose to accept? Basta ko tayo. Should you choose to accept? Anything. Choose to accept? Basta ko tayo. Maricel, should you choose to accept? Amen. Basta ko yan. Now, Christine, should you choose to accept? Lord, ang hirap naman, imposible po. Mission impossible. No? Nothing is impossible to God when the God who calls you is faithful. The only question is, are you willing to fulfill the mission set for you? Handa ka bang i-fulfill yung mission na sila ng Lord sa'yo? Handa ka ba? Hindi po kami nandito para magpaganda lang, o magpakayaman, o magpakasikat. Hindi ko mahalaga sa akin yung mga matayipin natin ko, hindi ko na nakikita yung mahalaga ko. Amen? Ang mahalaga po dito, makasunod tayo sa mission na pinagagawa ng Diyos sa album. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil siya ay tapat. May atin na yan. May mga magagawa dyan na nananatili para makapagdating ninyo ang pag-ating Amen? Should we choose to respond like David? Na strong and courageous. Sino yung mahawak sa pangalan ng Diyos? Sabi ni David, no? Kasi, alam niyo na po yung ito na yun, hindi ko na po hindi ko na po ito. Wala po makatalo sa Goliath. Pero si David, sabi niya, sino yung mahawak sa pangalan ng Diyos? Yan, si David. Hoy! Ikaw, Goliath! Kahit kano makalaki! Mas malaki masigit ang hari ng Israel. Mas malakas. Mas makapangyarihan. Mas malindi. Strong and courageous. Hindi mo magtetake mo pala dito. Nangyari po ako. Di ba? Ano na? Pagpahin na. Hello? Ito yung si Christine. Pwede strong. Pwede na ba ba? Tumayo, nagbagal-preach ng prayer meeting. Strong and courageous. Gusto na sa classes naman. Alam mo ka na naman. Amen? Strong and courageous. Ang mission ni David sa plano ng Diyos. Diretso, okay. Next slide. Ay, alam ba niya? Pakasan mo. Kaya, dito ka na. David's mission in God's plan. Ito po yung mission ni David sa plano ng Diyos. Una, papakyan ko na po. Una, pinawag upang alagaan ang bayan ng Diyos. Kaya po yan
Nagsimula si David bilang isang tunay na pastol. Tinawag siya ng Diyos upang maging pastol ng Israel bilang hari. Sabi ko sa 2 Samuel 5:2, ikaw ang mag-aalaga sa aking bayan Israel at ikaw ang magiging pingulo nila. Sa ayaw sa gusto po natin magiging tayo, mamumulo po tayo. Si ma'am, sabi baka magiging general. Ano ba pinakamataas sa polis? General na? 4-star. General? O, 4-star general. Ayaw sa gusto niyo mamumulo ka. Ewan ko ba kung mamumulo? Aalagaan ba yan? Natapat? Amen? Nagsimula sa David bilang sa tunay na pastol. Ang mission niya, tinawag siyang pangunahan ng bayan ng Diyos na may pusong pastol. Kasi ng Lord, meron tayong pusong pastol, no? Nagpuprotekta, gumagabay, at nagmamalasakit. Amen po? Kaya salamat po sa Diyos sa buhay ng mga nagmalasakit sa gawain kahapon. Amen? Sa mga nagluto, sa mga ginamit ng Lord, mga pastol, at yung mga nanay na nagtiwala na ng buhay ng lamana. Salamat po. Amen? Sa Diyos sa papuri. Kaya po yan po ang ating mission, pangunahan ng bayan ng Diyos na may pusong pastol, nagpuprotekta, gumagabay, at nagmamalasakit. Number 2, pangalawang mission ni David. Tinawag upang ipagtanggol ang karangalan ng Diyos. Hallelujah. Sa kwento ni David, at tulad ng 1 Samuel 17, ang layunin ni David ay hindi sarili kapurihan, kundi ang karangalan ng Diyos sa Panginoon ang ilaban at ibibigay niya kayo sa aming mga pamahalan. Dahil tiwala si David na kapag laban, kahit anong laban ng buhay, anong mulaya, no? Magtatago pa yun dahil kasama na ng Diyos. Amen. Kasi kasama natin sa mga. Thank you, Lord. Ang mission, David, ipakita sa Israel at sa mga bansa na ang Diyos ay may mas makapangyarihan kaysa sa anumang kaaway. Amen. Kaya po tayo nag-iibitan ng mga kaluluwa para ipakita sa kanila na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kaaway. Sa susunod na grupo, meron tayong ibitado. Yan, ipakita. Ako natin ipapakita. Simulan nyo sa mga anak nyo, hindi mo kaya magpimita. Kasi hindi mo naman yun. Lahat ng Bible story na sa Bible, dinete niya, David and Goliath, si Noah, si Jonah, sa isda, sa isda. Natakalan nyo sa mga bata yan. Ipakita. Next slide. Tinawag upang itatag ang kaharian ng Diyos. Pinag-isa ni David ang mga alipin ng Israel at tinatag ang Jerusalem bilang pagsera. Ganda po ang hapon. 5 areas. Ngayon po. Fellowship builders. Yan po. Magtayo ng kaharian na nakauga sa presensya at pagsama sa Diyos. Hindi ka magiging build. Kung hindi ka nakauga sa presensya ng Diyos. Amen. So magtayo. Yan ang ating isa ng utos. Let us build the temple of the Lord. At isa ka doon sa mga gagawa niya. Hindi lang po kami, hindi lang po mga pastor. Kasama ka doon. Sabihin mo, kasama ako doon! Kung hindi ka tinawag na mag-share ng salita ng Diyos, tinawag ka, bago puto, kami makain kami. Tinawag ka, bago puto, makinig ka muna dahil wala ka naman. Amen? Magkakarga ka, may fuel, fire, sabi nila tayo na kaya ng mga sa presensya ng pagsama ng Diyos. Magturo ka ng mga pera ng posisya para pag nag-worship tayo, kaya-kaya. Amen. Hindi ka gawin ko magtayo ng kaya ng mga sa presensya at pagsama sa Diyos. Amen. Next slide. Number 4, ang mission ni David, tinawag upang maging huwaran ng pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. Sumulat si David ng maraming awit na nagpapakain ng pagtitiwala, pagsisisi at pagpupuri. Siya ay tinawag ng isang lalaki ayon sa puso ng Diyos. Gawain 30:22. So ito yung mission ni David. Should he choose to accept? Ituro sa bayan ng Diyos kung paano sumumba ng tapat at umasa sa Kanya sa lahat na panahon. Ituro
Ituro ba natin yan sa mga anak natin? O, bahala ka ng programs dyan. Hello? O, kahit na... Yun na. Ituro sa bayan ng Diyos kung paano sumubala at umasa sa kanya sa lahat ng panahon. Dahil kung hindi ko lang ituturo, ikaw po magtuturo. Yung AI. Ikaw magtuturo sa kanila, kaya ituro ko lang. Turo mo ang landas sa kanila. It doesn't matter where you are or where you are in your season in your life, God is calling you. Kaya tao dito. Nothing is impossible to God who calls you. Should you choose for his path like David? Amen. It doesn't matter now. It doesn't matter where you are or where you are in your season in your life. God is calling you. Will you choose to neglect or respond? Respond. Amen? You will respond. Alam niyo po ba, pag tinawag na first responders, balik mo sa picture yung mga sa taas. Ano ba? Yan. A first responder is a person with specialized training. With specialized training, who is among the first to arrive and provide assistance or incident resolution at the scene of an emergency. Amen. Kaya po kami, responder po kami. Tayo, responder. Kaya hindi ka magiging professional kung wala kang makalagay na with specialized training. So, umaga po nag-train si Mr. Joe. Diba? Dito po i-train ka. Hindi po nagpipili mga leaders dito. Kahit na may problema. I-train na nila. Amen. Kailangan may training, specialized training. Hindi yung tatlong lima na alam mo. Hello? And provide assistance for incident solution. Pakingari yung isa namin, kasama pa. Pinakapakabot ko ba naman? Ayan. And provide assistance for incident solution at the scene of an emergency. Kasi po emergency. Ang tao na mamatay, hindi mo alam kung kailan. Diba? Ang kapatid ko, 11 lang. Hindi mo alam kung kailan eh. Kaya emergency talaga eh. Ayaw ko yung first responder. Kailangan po natin mag-respond. Amen? Nararamdaman po natin yung panahon. Hindi na po gaya yun. Amen? You have to respond immediately. Amen? Sa Amerika po, kung emergency, tumawag sila na yung mga merong first responder. Rumilos mo din po agad sila para makapagligtas ng buhay. Hello? God can use you, kapatid, para may makaligtas ng buhay. Huwag mo sabihin, nanay ka lang. Amen? Huwag mo sabihin, kabataan ka lang. Amen? You will be a first responder right now. Would you choose to accept your mission? When God calls men to respond to an urgent need, and that is to save His people. Amen? Point you. The God who is faithful and just tatapang. Sige, next slide na. Bakit maaaring natin panalihan ng katapangan ng Diyos? Sabi ko dyan, dahil ang katangian ng Diyos ay hindi nagbabago. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Yan po yan, Hebrews 13:8. Hindi nagsisinungaling. At hindi pumapalya. Amen. Tao ko pumapalya. Pero si Lord hindi. He will never fail. Amen? Walang nabigo sa lahat ng mabubuting pangako ng Panginoon. Amen? Kahit po sa lahat, kilala po natin si Joseph, di ba? Kahit tinanong siya sa balo, naging alipin siya, pero sa lahat sa gusto niya yung pangako ng Lord dahil ano siya naman, ano nangyari? Natupad. Nangyari, di ba? Amen? Di Abraham at Sarah, 25 years na rin tayo, pero natupad ba? Natupad.
The God whose people will help. Next slide. The God whose people will help, protect, and provides for you to accomplish your mission and to sustain your faith through it all. Siya ang magpo-provide, siya ang magbibigay ng pangangailangan mo para ma-accomplish mo yung mission at masabi ng good and faithful servant. God rewards the faithful. Hindi mo nila rewards sa mabubuti gawa mo. He rewards if you are faithful. Kung tapat ka, sunod-sunod. Amen? Ang Diyos na tapat at tutulong, puprotekta at magbibigay niya yung mga pangailangan upang makamit ang iyong misyon at mapanatili ang iyong pananampalataya sa lahat ng ito. Huwag kang mag-alinlangan. Magtiwala ka sa Diyos. Siya ay tapat. Meron nga po akong kaibigan. Nag-usap kami kayo. Ako na yung ba na nagagawin ka ng Lord na ganyan sa akin? Ako na yung ba na nagagawin sa kaya ko? Sabi ko na. Pero tayo sa kaya ko pa di ba? Siya magpupulpil noon na niya kalagulooban para sa ating buhay. Si Jesus, God's affirmation, bahala siya doon. Amen? Kasi may emergency. Gagawin niya tayong bibig para yung tao ay makalala sa Panginoon. Amen? Gagawin niya tayong kamay. Ganyan po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pag sabi mga upo natin kayo. Amen? Dagano ko sa people ang Diyos na tapat. Tapat ang Diyos na pagtagumpay ka sa lahat ng wilayah ng iyong buhay. As well, 1 Samuel 17, 45-50. Pakipos na po, kuya mo. Tubo-tubo ba tayo? 1 Samuel 17, 45-50. Sumagot si David, ang dalamoy tabak, sibag at pagpuso, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupukutan ka ng ulo mo. Pupukutin ko ang ulo mo at papakain ko sa mga ibon at sa mga mabangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng buong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibag. Kay Yahweh ang labanan ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng pagdakip si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang sukot at tiniragon niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay kasugsog na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath. Hinugot ang tabak ni Goliath mula sa susukan nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakuhan. Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Juda at hinabol niya ang mga Filisteo hanggang sa Gat, sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalan sa daan ang bangkay ng mga Filisteo mula sa Iraim hanggang sa Gat at Ekron. Okay, ganyan na lang. Ba't mo sa verse 50? Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tiraduran ng bato. Wala siyang pa rin ng araw na yun. Tiraduran ng bato na. No? Kaya talunin. Dahil kapag ang Diyos na pagtalunin ka sa lahat ng wilayah ng Panginoon. Ano ba yung gagawin? What's your Goliath? Pera ba yan? Bills ka. Pera ba? Kaya niya pagtagumpay. Amen? Tapat ang Diyos sa pagtagumpay na sa lahat ng Goliath. Kahit na maliit na bata na naman si Goliath,
Letter B. Tapat ang Diyos na ingatan ka sa lahat ng sibat at pag-isong kaaway. Amen. Dito po, kukunin ko na lang. Ganito ko lang. Ang tapat ng Diyos na ingatan ka sa pag-isong ng sibat at pag-isong kaaway. Dito, sayo na natin. Mabilis na. 1 Samuel 19:93. Basta sigurado po tayo na pagkakagugulit tayo ng Lord. Imposible matalo ka. Natalo ka lang kapag bumili ka sa kasalanan. Pero hindi kaya ng Lord na matalo sa buhay. Panaligan mo lang. Minsan muling nilumuban si Saul ng isang masamang espiritu mula kay Yahweh. Nakaupo si Saul noon ng hawak ang kanyang sibat, samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Walang ano-ano'y sinibad niya si David, ngunit nakailan ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Dahil dito patakbong tumakas si David. Yun. Verse 10. Taas mo nga. Verse 10. Walang ano-ano. Nisan ko yung hindi ko kasi sa ulit sa first video mo lang. Nakupo sa ulit ako at hawak ng kanyang sibat. Si David ito nila. Ayan, verse 10. Verse 10, taas mo. Walang ano-ano'y sinibad niya si David. Ngunit, nakailan ito at ang ang sibat ay tumusok sa dingding. Makakailan ka sa sibat at palaso ng kaaway. Amen? Bibigyan ka ng Lord ng wisdom para makailan ka doon. Kasi mayroong sisibat. Tapi mo, may sisibat. May mga ibig sa'yo, sisibatin ka na. Hello? May mga galit sa'yo, sisibatin ka na. Maniwala ka. Ba? May sisibat, alas ko yan ang kaaway. Pero dapat ang Diyos na ingatan ka. He will protect you, amen, He will guide you, para hindi ka masipat. And, point C. Point C na, dapat ang Diyos na rumiskunde sa mga panahon kailangan mo ng tulong. Lahat naman tayo kailangan ng tulong eh. Amen? First one na. First Samuel 19:1-7. Namagitan si Jonathan kay Saul para kay David. Si Jonathan po, anak po yan ni King Saul. Hindi ko na po yan napunin kasi alam na istorya. Lagi na pinulis si Pastora na yan. Diba? Minsan nasabi ni Saul sa anak niya si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balang niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya nito, ang balang ng kanyang ama. Sabi niya, pinagbabalakan ka patayin ng aming ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang ilim na lugar. Dahil ko naman ang aming ama sa may pinagtagawa mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kaso po, kinausap na ni Jonathan ng kanyang ama tungkol ni David. Ama, huwag po sana ninyong gawa ng masama sa David. Sapagkat wala naman siya ginagawa masama sa inyo. Sa halip, malaki nga ang pakinagawa niyo sa kanya. Itinayay na ang kanyang buhay ang harapin niya sa gulay at niloob mo ng Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam niyo ito at hindi pang pinagdiwang. Bakit hindi gustong patayin ng isang tao walang kasalanan? Bakit gusto niyong patayin si David nang walang masapat na dahilan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, saksi si Yahweh ang sa buhay. Hindi ko na siya papatayin. Nasagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Sinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaging ba niya ito. And there is a friend who sits closer than a brother. Kapag kailangan mo ng tulong. Kaya ba natin mag-sleep sa ating kapatid na nangangailangan? Hindi ko kaya. Pakulit po siya. There is a friend sitting closer than a brother. There will always be Jonathan sa buhay natin na mag-iintas para makapagpatuloy ka. Amen? I want to be Jonathan. Sabihin mo. Amen. Manawalan na ang buhay mga tayo mami ko. Ayun. Pagpapapag ayun. Pero may nag-reach out.
No? Nawalan ka, pero ang sabi sa'yo, may magandang plano ano sa buhay mo. Ha? Ano man sabi? Pero yun, yung Jonathan naging kasi pinapanalangin ka dapat mapagkakalugayin mo yun. Amen? So, napakabuti ang Lord. Kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, yung Jonathan na gagawin sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po, malapit na po talaga lang. If God is faithful, naniniwala ka ba na kapatid mo sa buhay mo? If God is faithful, then how should we respond? Okay, I can share it pastorally. Respond like David. Number one, ano yung want to be? We worship. I will bless the Lord at all times. Si God ang kanyang ekspresyon. Hindi ka po makakasunod na awin ng mga ekspresyon. Amen? Ang hirap gumawa ng love song. Wala namang inspiration. Diba? Si David po, si God ang kanyang inspiration. Sumamba, ganyan David. Ay, buli na po, no? Sa lahat ng oras. Kaya siya tinawag na ng after God's own working. In season and out of season. We worship God. Kaya ba natin ako, kapatid? Worship. Number two, wait. Huwag ka nata. Maghintay ka. Amen? Wait for the Lord. Be strong and take heart. Amen? Maghintay sa Panginoon. Gaya na David, marunong siya maghintay. Hindi naman siya agad nangyari. Nung kailangan siya, hindi naman agad. Alam natin yan, ang dami ng pinagdaanan. Alam natin. Walk faithfully, number three. Like David, a man after God's own heart. Diyan po na gawa yung Davidic worship. Si David po pag sumamba sa Panginoon, wala siya paalam kung isang ginang tao. Praise the Lord, oh my soul. It doesn't care. Bakit? The best to shooting. Alam ka naman bakit yung ibibigay mo. Kaya kanina, nagpa-praise and worship. Kaya alam mo ba? Hindi the best yun. Hello? Praise the Lord, oh my soul. Pag sa kaso, binibigay mo yung kasi. Pag hindi, ako pa naman. Walk faithfully. Amen? Amen. Isang lalaki ayon sa puso ng Diyos. Sa dito na po tayo magtatapos. Point 3. Pinagpala po ba tayo? The God who will do it. Ang Diyos na gagawa. Hindi po natin ang kahit sarili natin kanayahan, ang Diyos po gagawa niyo. The God who will do it. Next slide. Bakit maaari natin pagalitan na ang Diyos na gagawa niyo? Dahil siya ang gumagawa ng pagbabago sa ating buhay. Sa English po yung sanctification. Una po, we're justified. Di naman tayo worth it eh. Di naman tayo makapag-dapat. But because of God's grace, nagkaroon tayo ng kaligtasan. No? Nagkaroon tayo ng karapatan maging anak. Kahit ano pa yung nagawa natin sa buhay, we are justified through grace. Amen? Nagkaroon tayo ng kaligtasan, pwede ka maging anak ng Diyos, pwede ka pumasok sa lahat. Oo, pwede yan. Sino sabi hindi? Walang mayo sa atas nito. Tititsir ng Diyos. Ari siya. Amen? We're justified. And He will sanctify you. Kahit pa nagkakamali na ba? Persecuted na naman, umupuan, tumutumba. But He will sanctify you para makapanatili ka. Diretso lang. Hanggang sa makarating ka sa glorification. Makakasama natin ang Panginoon sa piling ng Diyos. Because someday He will resurrect us. Bibigyan tayo ng bagong katawan na yung nasisira. Amen? Next topic niya. That is the promise of the Lord. Kapag ang Diyos nangako, nagbibigay siya ng mga bagay na hindi nasisira. Hindi nawawala. Amen? He will sanctify you. Siya ang nagpapalakas upang makapagpatuloy. Yan ang number 2. Pagpapanatag upang ikaw ay malagpuang tapat hanggang wakas. Natatagin niya yan. Maaaring gamitin niya yung balon, kagaya na Jose. Maaaring gamitin niya nanay ko na namatay para patatagin. Amen? Kasi gagamitin niya you need to respond. Gusto mga nanay naman. Hindi sa sarili natin lakas na Diyos mismo ang gagawa ng katuparan sa ating buhay. Kailangan lang natin sumunod
magtiwala. Amen? Wait, next slide. The God who is faithful will help, protect, and provides. He will help you, bibigay siya ng Jonathan, He will protect you, and He will provide for you to accomplish your mission and to sustain your faith through it all. Tagalog mo yan, ang Diyos na tapat, ang tutulong, magpuprotekta, at magbibigay ng iyong mga pangailangan upang makamit ang iyong misyon at mapanatili ang iyong pananampalataya sa lahat ng ito. Huwag ka mag-aalilangan, magtiwala ka sa Diyos, siya ay tapat. Kung paano tapat siya kay David. Amen? Ganun din siya sa atin. Next slide. Dahil si David po ay nakaupo sa kanyang mission, no? Ito po yung mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay. A great name. I will make your name great like the names of the greatest men on earth. Kaya po ang lahat, nilala sa David, parang napalataya, huwag nilala siya. At ang pangako ng Diyos, great name, even today, David is remembered worldwide as Israel's greatest king, a man after God's own heart, the writer of the Psalms. And number 2, napangako ng Diyos ni David, as in your place for God's people. Amen. Promise po ni God, God will give Israel a place of peace and security. Gusto niyo po ba yan? Kapayapaan at seguridad. Under David's reign, Israel was united and victorious over its enemies, enjoying peace and stability. Stable ba? Hindi mo minsan talaga ka. Stable ba? Amen. Next. Dynasty. A house that will endure forever. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. May forever sa Lord. Amen. Amen. In the third term, yung mga anak ni David si Solomon, succeeded him and built the temple. Makita po natin, pinagtiwala ni David yung buhay niya, yung anak niya, ay naging tagapagtayo ng temple ng Diyos. Erin, pinagtiwala mo gawin mo. Amen. So, tiwala mo ba? Taray. Eh, syempre, sagot. In the long term, Jesus Christ, the Son of David, came from David's line. Much one, his kingdom is eternal. No? That's the pag-respond ni David. Hindi dahil kay David, hindi dahil sumunod siya. At hindi pa nga ako eh. No? Hindi tayo mo sila, kaya hindi mo tawad na. Kaya ka lang natin mahulog dyan. Siyempre, akitin natin puso. Di ba? So, nakita natin sumunod. At doon, nakita natin yung linya na ating Panginoon Jesus ay natupahan. And the line, the Lord Jesus Christ sa Biblia, became the David's line. Next slide. Ay, ba? Tapos na. Ayan. Number 4, the son who will build God's house. He is the one who will build the house for my name. Solomon built the physical temple. Nakita natin yung katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay ni David. Yung physical na temple ay nabuo. Amen. Ito po yun, nakataon na ito. Sa panahon natin, mabubuo po yan. Jesus, the greater son of David, is building the spiritual house. Yun nga, pagkamatay natin, meron tayong spiritual house na balis siya para mag-prepare ng ating tahanan. Para buhay pa yung everlasting kingdom through the Messiah. Yan po ang pangako, the throne of David will last forever. Ito po yung fulfillment, yung katuparan. Jesus Christ, the Messiah, is called the